Jeg Jun Genares. Jeg Jun Genares. Good evening. Good evening po. Okay, good evening. Ngayong gabi, magbisaya lang ko, okay ra? Masabtan ra? Maintindihan ka naman ng host pero yung mga Tagalog na nakikinig hindi nakakaintindi yun. Yung mga Ilocano, mga Bicolano, mga Chabacano. Ay, pwede, Sige. pwede i-translate ninyo na lang po. Sige, go ahead. Sige. Maayong gabi day sa tanan, no? Labi na ni Brad Jendo. Kanang, day po kanang pangutana ba? Kanang, sa misa, ay kanang magkuan na og misa, baka nang bahin sa pagpangalawat, gani. Kanang naama ang usitawan o ang hostia kay ikuan man na pwedno nga yaon kanang dawata kini kay ano ano to ni? Baon ni akong lawas. Kanang dawata kanini ninyo ug kay mao kini akong lawas. So ang mga tao, ang mga nisimba is mga lawat sila. Pero ang akong pangutana Brad Jando kanang iabot sa kalis kanang dili lagi kanang naa may ibutang didto nga kanang inom ka mo nga kalis sa akong dugo. Sa ako agong observe kanang Brad Jando nga mo kanang magsimba mi sa akong bana, wala lagi ang katura laging kanang hostia kanang papalihog ug patubag. Brad Jando, salamat kayo. Okay, no? So, ang tanong niya tungkol sa ating communion, bakit daw ostia lang yung ipinapatanggap ng pare, sabihin katawan ni Kristo, ngunit bakit hindi daw pinapasali yung kalis, yung kopa na may alak? Kasi yun ay nasa kasulatan, bakit daw hindi ipinapasali? Okay, no? Bigyan natin pagkakataong sumagot, Romel Palma. Okay, isang napakagandang katanungan po no kapatid para po sa gabing ito. Bakit nga ba sa ating liturhiya no, sa ating pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay hostia lang no yung ating tinatanggap. Ito po ay kung titingnan po natin no, logically po yung katawan po ay na tinatanggap po natin. Yan po ay sa paniniwala at pananampalataya po natin ay katawan talaga ni Kristo. At sa logic po na pananaw ay yung katawan ay meron pong dugo yan. So sabi nga ng ating ni San Pablo no na ito ay tinanggap niya sa ating Panginoong Jesucristo sa unang Korinto 11:23 kung babasahin natin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Yan, dumampot siya ng tinapay. No, sa karugtong, nagpasalamat at pinagpira-piraso yon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Yan. Gawin ito bilang pag-aalaala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pagtatanggap natin ng hostia at isa pang tingnan natin na logic na pananaw, sa dinami-dami pa naman po no, ng Katoliko na sumisimba po sa ating simbahan, let's say for example, tayo po ay nagsimba meron po tayong 1,000 of na mga sumisimba, sa dinami-dami po yan, kapag isa-isa po ay paiinumin, sigurado po ay aabutin po tayo ng ilang oras niyan. Hindi po natin kayang magawa yung 1 to 2 hours na misa niyan. Kaya yan po ay makikita natin na nagpapalis din po ng ating oras, pero hindi po nangangahulugan na hindi po natin tinanggap yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dagdag pa po dyan no, sa 6:50 po ng Juan, ito po yung sinasabi din ng ating Panginoong Jesucristo kung ano po siya, no? Ano po yung Panginoong Jesucristo? Sabi niya dito sa Juan 6:50, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Yan, ang tinapay na yan po ay si Kristo. So ang kumakain ng tinapay na yan ay hindi na mamamatay. Ano ba yung purpose? Bakit tumatanggap tayo ng Eucharistia? Upang magkaroon tayo ng buhay, no?
buhay spiritual po na yung sinasabi po dito na ang magbibigay sa atin yan, walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Again po, yung katawan, no, kung titingnan po natin, ay hindi po pwede pong walang dugo yan kapag buhay po yan. So yung ating tinatanggap sa Eucharistia, nakikita natin na yan ay hostya, pero dahil sa transubstantiation, yan po ay tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo, at saka nagiging tunay na may dugo talaga kasi tunay na katawan ito. Yan lang po muna yung masasagot ko. Baka may idadagdag ng ating mga kapatid. Okay, baka sakali sabihin nila na yan interpretation nyo. Baka wala sa reality. Okay, kasi minsan kasi pag nanonood tayo ng dating daan, sinasabi, kulang. Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Eh, ang sabi ni Kristo, kainin tapos uminom. Talagang natural yung pagka kumain, iinom. Eh bakit yung mga pinakaing miyembro hindi pinainom? Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kulang. Wala sa nakasulat yon. Yan, di sila naunawaan. Wala kasi silang mga divine intervention nangyayari sa kanila. Sabihin nila kulang. Eh, ito, i-share ko sa iyo, Jake John Ginares, yung nangyari dati doon sa Buenos Aires, Argentina noong 1993. Napakagandang na i-share ko to para lang sa mga nanonood, mabuksan yung kanilang isipan. Ganito yon noong unang panahon. Yan ha, ito ay reality ha. Ito ay naganap sa realidad. Noong 1996 pala, 1996, habang nagbimisa si Father Alejandro Pizet, nilapitan siya ng isang parokyana, sinabi sa kanya na merong ostia sa sahig na laglag, hindi dinampot. Siguro, yung nakahulog, di na lang dinampot kasi baka dirty na. So, dinampot ng pare na si Father Alejandro Pizet ng St. Mary's Cathedral, tapos nilagay niya sa isang lalagyan at binabad niya sa tubig. Binabad niya ng ilang araw para matunaw. At pag ito'y matunaw na, ang balak niya ay ibuhos ito doon sa may tanim na hindi nadadaanan ng tao. Ngayon, makalipas ng ilang araw na binuksan niya yung binabad niyang ostia, kung tunaw na ba, nagulantang siya kasi yung ostia naging laman na merong dugo. Ano? May dugo ha. Bakit wala ng kopa? Kasi buhay na katawan na yan. Kapag ikinonsecrate na yan ng pare, ikinonsecrate na yan, nangyayari ang transubstantiation o yung paglilipat ng substance mula sa tinapay hanggang sa katawan ng ating Panginoon. Kaya nagulantang yung pare noong August 26, 1996 nang binuksan niya yung binabad niya na ostia, naging laman na may dugo. Eto, pinicturan. Yan, ang nangyari sa ostia, may dugo. Eto side view, kumakapal. Eto, ilang araw pa, ayan, dumami yung dugo. Kaya, itong yung kanilang arsobispo na si Archbishop Jorge Bergoglio, na ngayon kilala sa tawag na Pope Francis, ipinatawag ang isang siyentipiko na hindi naniniwala sa Diyos. Itong isang siyentipikong ito, hindi ito naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa anghel, hindi naniniwala sa demonyo, hindi naniniwala sa engkanto, at hindi naniniwala sa anghel. O ngayon, bakit ano ba siya? Siya isang atheist. Yan ay si Dr. Ricardo Castañon, isang atheist. Kaya ang ginawa, pinag-aralan nila yung nangyari sa ostia na binabad na naging laman at dugo. Ngayon, dinaan sa laboratory test. Noong 1996, dinaan sila sa laboratory test. At ang findings ng naturang scientifico, it is a real human flesh, totoong laman ng tao. Laman ng tao? With human DNA. Kaya noong 1999, dinala niya sa ibang, kailangan niya ng so 3 taon na sa kanya yung laman 3 taon na sa kanya. Noong 1999, dinala niya sa ibang siyentipiko doon sa New York. Ang tumanggap naman, yan yung nangyari sa ostia, tingnan nyo, may dugo. Yan. Ang tumanggap doon sa New York, si Dr. Frederick Zugebe.
kilala na isang cardiologist at forensic pathologist. Ito, ito talagang gumamit na tayo ng science, ano? Para makita natin yung divine intervention. Wala to sa sa ibang reliyon. Sa atin lang nangyari yung ganito. Ngayon, ito si Dr. Zugebe, bihasa siya sa ganyang pagsasaliksik. Sabi niya, tingnan ko lang ito ng konti sa microscope, alam ko na kung saan ito hinugot tong laman na ito. Hindi niya alam na yon ay galing sa ostia. Hindi niya alam na umabot na yun ng 3 taon bago inihatid sa kanya. Sabi lang niya, alamin ko kung saan ito galing. Nung ito'y sinilip niya sa microscope niya, nakita niya na ito ay merong left ventricle. At ang left ventricle, walang ibang kinalalagyan kundi yung puso. So every time na tumatanggap tayo ng ostia, puso ni Kristo ang ating kinakain. Puso ni Kristo. Ngayon, sa pagsasaliksik, nakita niya na mas marami yung white blood cell sa red blood cell. Sabi niya, alam ko kung ano nangyari dito. Yung may-ari nito, biktima ng bugbog sarado. Bugbog sarado tong may-ari nito, matinding torture yung pinagdaanan niya. Walang background ang siyentipiko, ha? Walang background siya. Sabi lang niya, ang may-ari nito dumaan sa matinding torture. Ngayon, ang kasama doon na naghatid sa New York, kasama ng siyentipiko na si Ricardo Castañon, isang atheist, ay isang journalist naman na si Mike Willese at isang abogado na si Ron Tesoriero. Sila yung magkasama munta sa New York at kapwa na nahimik upang hayaan si Dr. Zugibing magsaliksik. Hindi nila sinabi na ito'y galing sa ostia. Ngayon, hindi nila sinabi na galing sa ostia ni kinonsecrate ng isang pare. Hindi nila sinabi yon. Hinayaan na nila magsaliksik yung siyentipiko. Ngayon, pagkatapos ng pagsasaliksik, tinanong ngayon nitong journalist si Dr. Zugebe, kapag inalis ang laman ng tao sa katawan, ilang oras ito mamamatay? Ang sabi ni Dr. Zugebe, minuto lang. Hindi aabot ng 1 oras. Mamamatay ang tao. At doon na sinabi ng journalist na yung laman na kanyang sinaliksik, na sabi niya galing sa puso ng tao, sabi nga ni Dr. Zugebe, paano nyo ito kinuha? Buhay ito. Paano nyo ito kinuha sa isang tao? Buhay ito. So buhay. Kumpleto kumpleto yung nasa buhay na puso nandun. Buhay na buhay. At doon na sinabi ng journalist na yan ay galing sa consecrated host. Doon na nagulantang yung siyentipiko kasi hindi na niya maipaliwanag kung paano nangyari na galing sa tinapay naging tunay na laman ng tao. At hindi siya maaaring magkamali sa kanyang research. At doon, yung laboratory test na result ni Dr. Zugebe at yung laboratory test na result sa pag-aaral ni Dr. Ricardo Castañon, ikinumpara doon sa laboratory test doon sa Lanciano, Italy. May nauna pa nangyaring ganito sa Lanciano, Italy. Bago sa Buenos Aires, may nangyari pa sa Lanciano, Italy ganito. Eucharistic miracle ang tawag sa ganito. Eucharistic miracle. Nung ikinumpara yung laboratory test sa Buenos Aires doon sa sa Lanciano, Italy, nalaman na ang pinagkunan doon sa Buenos Aires noong 1996 at sa Lanciano, Italy noong 570 AD. Tingnan nyo yung layo ng taon na. 570 AD nangyari sa Lanciano, Italy. 1996 nangyari doon sa Buenos Aires. Sa haba na ba naman ng taon? Iisang tao lang ang pinanggalingan. Paano nangyari yun? Iisang tao lang pinanggalingan. The same result. Blood type AB. Ang laman na research ni Castañon at saka ni Zugebe, parehong-pareho sa research ni Dr. Eduardo Linoli doon sa Lanciano, Italy. The same. Yung dugo, the same. Tapos, yan ay isang patunay na ang Diyos kasama natin mga Katoliko. Kaya kapag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, huwag ka nang magduda. Kasi nagparamdam na.
Ultimo scientifico, mahirap ipaliwanag. Paano nangyari? Tinapay yan, galing sa bakery. Nang nilaboratory test ko, real human flesh with real human DNA. Buhay na buhay. Tapos galing pala sa ostia. Maging scientifico hindi may paliwanag. Ano nangyari kay Dr. Castañon? Na-convert into Catholicism at ngayon naging minister siya ng Eucharistic miracle. Lagi siyang nangangaral. Hindi niya maibaliwala ang kanyang mismong research. Lahat ng anggulo, tiningnan na niya. Pareho human flesh Dinala doon sa New York para hingi tayo ng second devotion. Pagpunta sa New York, the same ang result. Real human flesh with real human DNA, buhay lahat. Ito. Isa sa mga research ni Eduardo Linole doon sa nangyari sa Lanciano, Italy, isa sa kanyang research ito. Nakita ko sa inyo. Yan. Ano yan? Nung 750 AD sa Lanciano, Italy, ito yung report ni Dr. Eduardo Linole. Ito si Dr. Eduardo Linole. Ayan, yan. Siya yung nag-research, siya yung nag-laboratory test doon sa nangyari sa Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy noong 570 AD kung saan nangyari na isang pari nagduda, sasabihin niya sa mga tao, katawan ni Kristo. Pag tinikman naman ng tao, tinapay naman to Ito katawan Paano naging katawan to? Nagduda siya. Kaya sa kanyang misa, ng pag-consecrate niya, nagulantang ang lahat, natigil ang misa kasi yung kanyang kinonsecrate na ostia, tumulo yung dugo, naging laman na merong dugo, nagulantang, natigil ang misa, pinatawag lahat ng siyentipiko, nilaboratory test lahat, walang nilagay na kahit na anong isang ingredient man, wala, no preservatives, buhay. At ngayon, ito yung kanyang findings. The flesh and blood of Lanciano therefore are just the same. The same as they would be if they had been drawn that very day from a living human being. Yung laman at dugo na nakita doon sa ostia ng Lanciano, Italy, buhay na parang kakahugot lang sa katawan ng tao. Below the heart arteries and veins can be easily identified as well as a double slender branch of the vagus nerve. Ayan. The conservation of the flesh and the blood left in their natural state. Yung dugo sa laman nananatili sa kanyang naturalesa, walang hinalo. Sa loob ng 12 centuries na expose siya sa atmosphere, sa hangin, sa biological elements, na nanatili siyang buhay na parang kakahugot lang sa katawan ng tao. Ito ay nanatiling extraordinary phenomenon. Ano yung phenomenon? Sa atin, Kristiyano, ang tawag natin sa ganyan, himala. Sa kanila, hindi naniniwala sa himala, ang tawag nila dyan, phenomenon o katakataka. Yon. So, yan. Bakit walang kopa? Bakit walang kalis? Kasi, pag-consecrate ng pare, huwag ka nang magduda, katawan ni Kristo, tanggapin mo na. Amen. Yun ang sagot.